Ito yung istorya ang bakit naghiwalay yung dating kasintahan ko at saka ako. Meron ako Vika, tapos meron ako calamansi juice kasama stevia kasi masarap. Magsabihin ko yung buong istorya sa date namin isa. Pag-date namin isa, para sabihin, nami-meet kami una sa Hinge, tapos nagme-meet kami. Nag-message niya ako. Meron ako tingnan yung eksakto sinabi niya para alam mo. Ito! Sinabi niya ito bago kami nagme-meet yung una. Sinabi niya, also, I feel like, para sabihin, okay, sabihin ko sa English. Sinabi niya, at saka, meron ako pakiramdam, meron kami magaling, how do you say chemistry? I don't know. How do you say science? Chemistry. Kaya, mahal ko magkunin ikaw sa petsa. Tapos sinabi niya, alam ko ang magaling pagkain sa Yorkville, tawag Chibo. Saan kami pwede magpunta para hapunan? Sabihin mo kung pwede ka magpunta sa linggo nito or pwede tayong magpunta sa ibang hapunan gabi. Sabihin mo kung gusto mo punta. Yan! Sinabi niya sa akin! Tapos sabi ko, syempre, okay. Gusto ko punta sa kaarawan. In the kaarawan. Petsa. Tapos, nagpunta kami sa unang petsa namin. Yung unang petsa namin, mas maganda yung restaurant. Sabihin ko. Ito, ang ganda. Ang ganda. Kita mo, ang ganda yung restaurant nito. Tapos namimik kami, nagsuot ko yung azul vestida ko. Tapos siya, ang ginawa niya yung suit. Tapos nagkausapan marami kami. Sa unang date, or unang petsa namin, sinabi ko yung buong istorya ko sa pamilya ko. Paano yung pamilya ko? Sino sila? Magkano yung nanay ko? Ganyan. Tapos, hindi niya sinabi. Tapos, mamaya sabihan ko sa nila. Tapos, pagtapos namin yung date namin, parang, ako. Ano yung wika nun? Kili. Ano yung pag ganyan ka? Yung kapatid ko, hindi siya mag-ayusan. Anyways, ganito ako. Tapos, natawag ko yung pinsan ko si Mendes. Sinabi ko ganito. Menda? Sabi niya, paano kamusta yung petsa mo? Sinabi ko, siya yung asawa ko. Alam ko siya yung asawa ko. Ganyan ako. Tapos, pagtapos namin yung petsa namin, hindi niya kausapan ako isang buwan. Anyways, kasi, naghintay ko siya. Araw-araw, naghintay ko siya. Bakit siya hindi na message ako? Hindi ako yung type of person mag-double text, mag-ganyan. Hindi ako ganyan. Pag hindi siya mag-reply, hindi ako mag-text. Okay? Hindi ako ganyan. Pero, naghintay ko araw-araw. Sinabi ko si Papa Jesus, hindi ako lagi ganyan. I promise you, yung strict ako sa akin, hindi ako mag-double text ang lalaki ever. Pero yung isang beses nito, isang buwan, sabi ko si Papa Jesus, pagkita ako yung tiramisu kasama yung strawberry, kasi yan nakain namin sa isang petsa natin, yung unang petsa namin. Pagkita ko tatlong tiramisu kasama yung strawberry,
message ko siya or mag-follow ko siya sa Instagram niya. Kasi nag-google ko yung buong pangalan niya. Hindi ko alam yung last name niya, pero hindi, natingnan ko sa Facebook, buong maraming araw, tingnan ko, nagsulat ko lang yung pangalan niya, yung unang pangalan niya. Hindi ko nagagay yung last name niya. Pero, buong araw nag-scroll ko, nakita ko siya! Tapos pareho yung itsura, yung pictures niya sa hand. So, nakita ko siya, nag-alam ko na yung buong pangalan niya, nag-google ko yung pangalan niya sa Instagram, nakita ko siya. Nakita ko siya, tapos hindi ko na pa nag-follow, pero araw-araw, refresh ko, tapos kita ko yung following niya. Konti lang, parang bago yung Instagram niya, 2 lang pag una nakita, yung kaibigan niya, tapos yung kapatid niya, nag-follow lang. Yan yung 2, sila lang. Tapos, araw-araw, refresh ko. Sino siya mag-follow? Sino siya mag-follow? Meron babae? Maraming... Hindi ko kaya. Pero, 12 lang. Parang sabihin 12. Isa, 2, nakita ko, nag-follow niya. Hindi ako pa. Tapos, nakita ko, 3 tiramisu kasama yung strawberry. Pag-picturehan, tapos nakita ko yung ice cream flavor, tapos nakita ko yung sa Chinese store, ganyan, parang random places, hindi ko mag-isipan, magkita ko yan, nakita ko, okay? Tapos, nag-follow ko siya sa Instagram, nag-follow ko, yan yung move ko. Yung first move ko, okay? Tapos, nag-follow ko siya, tapos, yung plano ko, nagtrabaho, kasi nag-message niya ako. Sabi niya, hey, marami ako gawin, parang busy ako, pero pwede kami magpunta sa second date. Sabi ko, of course, alam ko marami ka gawin, you know, busy kayo. Busy ka, hindi yung kayo. Hindi ko nakita yung babae nag-follow mo. Hindi ko nakita. Anyways, tapos, sabihin ko, oh my gosh, like, alam ko, busy kayo. Busy ka, punta kami sa date. Tapos, napunta kami sa second date after 1 buwan. Oh! Marami ako patience. Oh! Tapos, kailangan ko magniwala si Papa Jesus kasi hintay ako lang. Nagpunta kami sa second date namin. Yung second date namin, napunta kami sa, alam mo yung parang table tennis. Para sabihin yan, lamesa tennis. Pero, pagtapos dyan, magpunta kami sa kain namin Mexican. Tapos, pagtapos kain namin Mexican, kain namin yung dessert. Ganyan namin. 2023 ito. Malayo na lang ito. Akitas ko sa'yo. Akitas sa'yo. Ito yung vestida na suot ko sa unang petsa namin. Tingnan mo. Kita mo? Ito yung unang vestida ko nagsuot ko sa petsa namin. Kita mo? Blue yan. Parang mahirap makita kasi blurry dito. Pero naghintay ko siya. Pupunta kami sa 2 petsa namin. Parang linggo-linggo, araw-araw is everyday. Linggo-linggo, punta kami sa petsa. Punta kami sa ang gandang pagkain restaurant, lagi siya nagpilitan, lagi siya mag-gawin yung reservation, tapos lagi siya mag-gawin ng activity, tapos kain. Tapos kain tayo sa magandang pagkain. Hindi yung McDo, Jollibee, somewhere. Hindi! Hindi! Punta kami sa magandang pagkain! Anyways, yung gawin namin lagi lamesa tennis, tapos golf, tapos punta kami sa pickleball. Siya yung introduce ako sa pickleball na yun. Parang obsession ako sa pickleball. Anyways, tapos pag gawin namin yan, buong summer, parang sabihin summer, hindi ko alam, mainit, araw-araw sa taon,
konti lang yung taon, parang ito lang yung init-init, parang dalawa, 5 sa dalawa, 3, 4, 5, 2, 5 persento sa taon, okay? Buong summer nakita namin kami. Tapos, pag September, kasi yung may-meet kami sa May. Okay? Pero sa September, nami-meet ko siya. Yan yung sinabi ko, punta ako sa Vancouver, meron ako audition. Kasi meron ako callback audition para yung lead role sa Hallmark movie. Ito yung iba, hindi ko nakunin, pero nag-audition ako doon. So, nag-fly ako doon para pwede ako mag-in-person audition para yung callback. Tapos, pagpunta ko doon, nagdalhin ko yan, yung pasalubong niya. Ginawa ko yung menu niya. Nagkunin ko yung parang globe para Vancouver. Nagbili ko. Pero, hindi siya nag-message ako ulit. Sabihin ko, bakit lagi siya gawin ganyan sa akin? Bakit lagi siya umalis? Para mahaba umalis siya, hindi siya magsabihan bakit. Tapos ako, hindi ako matanong. So, hindi ko sinabi, parang umiyak ako kasi gusto ko siya. Tapos, nagpunta ko sa Philippines, October 2023. Pag doon ako sa Philippines, nag-message niya ako, mahabang message, sinabi niya, gusto niya mag-relasyon. Pero, bakit nag-umalis ka? Mahabang September to October, hindi ka kausapin mo ako? Ano? Bakit? Bakit? Meron babae? Kala ko yung isipan ko, meron siya asawa! Meron siya asawa, tsaka meron siya bata. Lagi siya mag-umalis. Ganyan! Alam ko! So, sinabi ko siya, gusto ko ikaw, pero parang mas magaling kami pag friends lang kami kasi parang hindi mo ready para ang relasyon. Parang sabihin relationship. Relasyon. Why does it sound French or Spanish? Parang hindi ka ready, okay? And then, parang nahiya niya. Kasi hindi siya nag-reply sa akin! Ulit! Anyways, tapos, pag sinabi ko ayaw ko ang relasyon, ako sinabi ayaw ko yung relasyon kasi hindi niya kausapan ako. Ako sinabi yan! December, hindi kami nakausapan. January, hindi kami kausapan. Tapos February, nag-message niya ako, mahabang message. Sabi niya, sorry, nahiya ako, kaya hindi ako pwede mag-reply, pwede tayo mag-date, pwede tayo punta sa pizza, gusto ko ang relasyon, seryoso na ako, ganyan. Bakit lagi ka umalis? Meron ka asawa, di ba? Meron ka bata? Anyways, so sinabi ko, syempre, pwede tayo magpunta sa pizza ulit! Oh my gosh. Nagpunta kami sa pizza. Ang ganda ko. Nagsuot ko yung puti ganito kasi winter. Pero ang ganda ako. Tapos napunta kami sa date. Natanong ko, bakit ka nag-umalis? Bakit ka lagi mag-umalis sa buhay ko? Tapos balik, umalis, pagbalik, tapos wala ka magsabihan. Sinabi niya sa akin, marami ako trabaho, lagi akong busy, meron ako gawin lagi, parang na-caught up ako sa trabaho ko. And then nag-rinig ko, pero ako, gusto ko pa siya. So, sinabi ko, okay lang. Tapos, thank you. Yung kaibigan ko, bigay niya yung pula, mainit, cheesy, mais, kagat. Hindi ko alam yung itsura nito, or tikman namin. Pero, yung linggo-linggo pagtapos yan, yung unang linggo nagbalik siya, nagkita namin, kasama tayo, at linggo-linggo lagi kami mag-pizza. Sa February, March, April,
Ma! Parang nag-meet kami last year sa May! Ma! Bagal siya! Oh my gosh! Tapos, sa April, meron siya kaarawan. Nag-celebrate ko yung kaarawan ko, pero, kaarawan niya, pero lagi ako isipan, hindi siya yung boyfriend, yung kasintahan ko, bakit kailangan ko mag-gawin yung ito pag hindi ka makakasada? Pero nag-celebrate ko yung birthday niya. Ito yung mainit. Hindi mainit. Lagi sila sinungaling. Bigat sinabi nila maanghang, pero hindi maanghang. Okay lang ito. Ito yung paborito ko na yan. Kasintahan ko, sinabi niya, ay, hindi pa siya yung pero, parang nag-impatient na ako. Buong taon, naghintay ko. Buong taon, nag-date lang kami. Petsa-petsa lang. Tapos, hindi siya nagtanong ako ulit kung pwede ako mag-relasyon. So, sa May, kasi nagme-meet kami yung unang taon, May 19. Ito, May 9. Nakain kami sa Japanese restaurant. Tapos, pagbalik, alam mo, lagi kami punta sa ang gandang pagkain. Mahal. Tapos, ang ganda. Tapos, lagi kami punta sa magandang lugar. Pero, alam mo na ginawa niya sa akin! Nagpunta kami sa station, sa base station. Nagtigil niya ako. Sabi ko, punta tayo sa bahay na. Umalis na tayo. Sabi niya, hindi. Meron ka gusto magtanong sa akin? And sabi ko, wala. Ikaw gusto magtanong sa akin? And sabi niya, well, isipin ako. Sabi ko, isipin ka? Lagi kang isipin. Pwede ka mag-isipan? Sabi niya, nervyos siya. Tapos sinabi niya, gusto mo mag-girlfriend ikaw? Sinabi ko, okay lang. Tapos nag-boyfriend, girlfriend kami, kasintahan kami. Tapos, dun. Nakita namin, nagme-meet ko yung nanay tsaka tatay niya. Una. Ako yung unang babae nagme-meet yung nanay tsaka tatay niya. Tapos, nagpunta kami sa bahay nila. Okay lang. Okay? Hindi kami magaling, pero hindi masama, kala ko. Tapos, buong summer ulit, kasi bagong taon na ito, 1 year of courtship, tapos 1 year of dating, yung petsa namin. Every linggo-linggo, lagi kami magpetsa. Lagi siya magsundo ako sa trabaho ko, ganyan. Pero, nagtanong ko, bakit ka lagi umalis pag bago kami magpetsa? Bakit sa taon yan, lagi ka umalis tapos hindi mo sabihan saan ka nagpunta? Sinabi niya sa akin, kasi sa unang petsa namin, sinabi ko yung buong pamilya history ko, hindi niya gusto kasi parang ako yung bata sa sira pamilya. Ito yung una, nakita ko yung tao hindi nila gusto ako kasi yung pamilya ko. Wala ako control yan. Pero, sinabi niya, alam niya, yung nanay at tatay ko, nag-separated sila. Hindi sila kasama. Tapos, meron ako maraming nanay. Ayaw niya ganyan kasi hindi niya gusto yung divorce, ganyan. Kasi, totoong Catholic siya. Am I saying it right? Catholic siya. Ayaw niya ganyan kasi hindi
hindi tama yan, pag Catholic yan. So, parang hindi ko alam. Ito yung mag-English ako Sunday. It was the first time that I was taught to feel shame about my family, and I didn't know how to navigate that. Of course, he apologized. He said that, sinabi niya, pasensya, hindi ko alam mas magaling kasi yan yung parang lagi siya mag-isipan pag mag-petsa niya yung tao. Pero alam niya, lagi gusto niya ako, kaya lagi siyang pag-away sa sarili niya kasi meron siya problema sa pamilya ko. Hindi niya sinabi sa akin pagtanong ko mamaya sa ibang taon, nagalam ko. Parang okay lang kasi nag-date na kami tapos hindi ko nagsabihan. Pero mamaya, nagtanong niya, punta ako sa pamilya niya sa Christmas. Sabi ko, okay. Nagpunta kami sa Pasko sa bahay niya. Tapos, alam nila, meron ako maraming nanay. Tapos, alam nila, nag-separate yung tatay tsaka nanay ko, ganyan. Hindi nila gusto ako sa Pasko. Nag-meet ko lahat yung pamilya niya. Tapos, alala ko yung araw nito. Meron ako 2 trabaho dati. Nagtrabaho ako, tapos pagbago na ako sa 2 trabaho ko, nagpunta ako sa bahay niya. Yan yung araw, naghiwalay kami una. Sinabi niya, kailangan niya maghiwalay ako kasi yung pamilya niya, sinabi nila siya, hindi nila gusto ako, gusto nila siya maghiwalay ako. So, syempre, mahal niya yung pamilya niya, nagkinig niya. So, naghiwalay kami, nag-umayak ako marami. Tapos, kasi naghiwalay kami sa December bago. Sandali, kailangan ko magawin ang part 2 kasi wala na ako space sa camera ko. Kailangan ko magawin part 2.